Do you really know Jesus? Mabiyayang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-24 na linggo na tayo sa karaniwang panahon. At ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Pumunta si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo. At habang nasa daay, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila. May nagsasabing si Juan Bautista ka. May iba pang nagsasabing si Elias ka o isa sa mga propeta kaya. At tinanong niya sila. Ngunit ano naman ang sinasabi niyo kung sino ako? At sumagot si Pedro. Ikaw ang Mesiyas. At inutusan niya sila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At sinimulan niyang ituro sa kanila na kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari, at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon pagkatapos ng 3 araw. At buong tapang siyang nagsalita. Dinala naman siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulan siyang pagsabihan. Ngunit pagtalikod ni Jesus, nakita niya naroon din ang kanyang mga alagad. Kaya pinagsabihan si Pedro. Sa likod ko, Satanas. Hindi sa Diyos galing ang iniisip mo, kundi mula sa tao. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, pati na ang mga tao, at sinabi, Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili, at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ay mawawalan nito, at ang mawawalan nito alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo ang magliligtas nito. Gaano ba talaga kalalim ang pagkilala natin kay Jesus? Tandaan natin na merong pagkakaiba ang knowing Jesus sa knowing about Jesus. Kung kinikilala natin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng panalangin at isinasabuhay ang kanyang ebanghelyo, makikilala natin ng mas malalim ang ating Panginoon. Dito natin masasabi na we really know Jesus. Sa kabilang banda, kahit walang pananampalataya ang isang tao kay Jesus, pwede pa rin niyang kilalanin si Jesus gamit ang kanyang talino. May kalayaan siyang hindi isabuhay ang mga katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito natin masasabi na we only know about Jesus. Mga kapanalig, ang pananampalataya natin kay Jesus ay isang regalo ng Diyos. Pero kahit regalo ito sa atin, kailangan pa rin nating palalimin ang pagkilala natin sa Kanya. Ang mga sakramento at liturhiya ng simbahan ang tumutulong sa atin para mapalalim pa ang pagkilala natin kay Jesus. Tulad ni Pedro, noong sinagot niya ang tanong ni Jesus, pinuri siya ni Jesus dahil ang pagkilala niya sa Panginoon ay hindi mula sa dugo at laman ng tao, ngunit galing mismo sa Diyos. Kaya naman, masasabi natin, Peter knows Jesus. Ngunit noong sinabi ni Jesus na siya'y magdurusa at papatayin, ay dagling nagbago ang sinabi ni Pedro. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Lumayo ka sa akin, Satanas." Ang ibig sabihin ng Satanas ay balakid. Naging balakid si Pedro sa plano ng Diyos. Sa pagkakataong ito, naging mababaw ang pagkilala ni Pedro kay Jesus. At masasabi natin, Peter knows only about Jesus.
Mga kapanalig, ginamit ng Diyos ang krus ng ating Panginoong Hesukristo upang ipakita at iparamdam sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kung tutuusin, pwede naman tayong iligtas ni Jesus na hindi na kailangan magbuwis ng buhay sa krus. Pero parang isang obligasyon lamang na kailangan gawin ni Jesus kung ganyan ang nangyari. Ngunit ipinakita sa atin ng Panginoon na makikita ang tunay na pagmamahal kung handang harapin ng isang nagmamahal ang lahat ng hirap at magbuwis ng buhay para sa kanyang minamahal. Ganon kalalim ang pagmamahal sa atin ng Diyos at ganon kalalim ang pagkilala ni Jesus sa Ama. Tunay ngang mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo kasi walang kayamanan dito sa mundo na makakatumbas sa buhay natin. Hindi tayo mumurahin. Mahal tayo sapagkat buhay mismo ng Diyos sa katauhan ni Jesus ang inalay para tayo maligtas. Labis tayong minahal ni Jesus. Naway ganyan din natin siya makilala sa ating buhay. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni Mother Teresa ng Kolkata. Mahal na Jesus, tulungan mong ipalaganap ko ang iyong halimuyak saan man ako magpunta. Punuin mo ang aking kaluluwa ng iyong espiritu at pagmamahal. Maghari ka sa buo kong pagkatao nang lubusang magningning ang buhay ko sa iyo. Magliwanag ka sa akin upang madama ka ng lahat ng makakasalamuha ko. Hayaan mong makita nila, hindi ako, kundi ikaw lamang, Jesus. Manatili ka sa akin, upang sa iyong liwanag, ako'y magsilbing ilaw sa aking kapwa. Amen.